Hello, good day mga boss. Siya ulit ng DIY ko Rips. So, gusto ko lang pakita sa inyo yung switch na gagamitin natin sa Honda Click B2. Yan. So, ganitong switch din yung ginamit ko doon sa NMAX B2 ko. Yan, yung pinalitan natin yung Honeywell. Ito yung pinalit ko doon. So, nagandaan ako sa kanya, lalo na yung sa signal niya. Yan. Smooth na smooth siya gamitin pagka nakakabit na siya sa motor. Kaya, naisipan kong ito na rin yung gamitin doon sa Honda Click B2. Yan. Kaso nga lang, huli ko na naisip na baka hindi ko ito magamit sa Honda Click B2. Kasi, yung high beam, low beam niya, walang on-off. So, it's either naka-low beam ka or naka-high beam ka. So, wala siyang on-off. Kung iniisipan kong lagyan ng bi-LED yung pinaka Honda Click B2, hindi ito applicable. Dapat kasi may on-off yun para mas maganda. Doon sa NMAX kasi, nung kinabit ko yung bi-LED, ganito yung ginamit ko. Pero bumili rin ako ng another na right switch. Nandun ko kinabit yung para sa headlight. Yung on-off ng headlight, pati yung high beam at saka low beam, nandun yung sa right switch. Kaso nga lang, ang iniisip ko kasing gamitin na kapartner nito is yung tinanggal ko doon sa NMAX B2. Which is ito. Yan. Original kasi ito eh. So ito sana yung gusto kong gamitin dito sa right switch. Kaso nga lang, wala tayong pang control naman ng high and low beam. Yan. So, pag-isipan ko muna kung ito yung gagamitin ko o bibili ako nung kagaya doon sa kinabit ko sa NMAX B2. 200 plus lang naman yon. Ayun, may controller ng high and low beam. Pero, ito yung gagamitin natin. So, meron siyang busina, left and right switch, may hazard. Ito yung low beam, high beam. Pero, kung sakaling bibili ako ng another switch, ito, iisipan ko ng ibang function ito. Pwedeng ito na lang yung maging controller natin dun sa bi-LED ng back to stock. Yan, yung mag-all white siya, pwedeng ito na yung gagamitin natin controller dun. Para hindi na ako hahanap pa ng ibang switch. Doon kasi sa NMAX B2 ko, ang ginawa ko dun, meron pa akong extra na halo switch. Pero, pwedeng ito na lang siguro yun. Tapos ito, pass light. Tapos, kung ito yung gagamitin natin, syempre, starter yan, tsaka kill switch. Pero kung magpapalit ako, para may controller tayo ng high and low beam, di na natin magagamit to, sayang naman. Tapos kung mapapansin nyo, no, iba yung socket na ito, hindi ito pang click. Ang gagawin ko, yung stock na switch nung click, yan, idadisect ko yung bubuksan ko. Tapos pagka nalaman ko yung color code niya, kukuhain ko yung pinaka-wire hanggang dun sa socket. Kakabit ko dito. So tatanggalin ko yung wire nito. By the way, kung bumibili kayo ng mga aftermarket switch versus doon sa stock switch, mas maganda talaga yung quality ng stock switch. Doon pa lang sa wire na nakakabit doon, maganda na yon. Yung mga terminal noon, maganda din compared doon sa mga nabibili na aftermarket. Yan. So baka ganun na lang yung gawin ko. Kuhain ko yung socket, yung wire, tapos ikakabit ko dito. So most likely ito, tatanggalin ko na ito lahat, hinangin ko na lang yung sa stock switch. Yan. So binibigyan ko kayo na idea kung ano yung mga pwede nyong gawin, So pagka nakuha na natin yung motor, naiuwi na natin yung mga parts niya dito sa bahay. So papakita ko sa inyo yung mga gagawin natin doon. So tapusin ko na muna tong video na to, Ingat kayong lahat, ride safe, God bless.